Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang aking kwento na aking totoong nararanasan. Ako pala si Joe bilang isang Marco. Huwag mong kakalimutan mag-share at subscribe bilang isang pagpapasalamat. Si Marco, isang 17 taong gulang na estudyante. May bagong lipat sa isang maliit na bayan sa probinsya. Tahimik at halos walang tao sa paligid. Kakaiba ang vibe ng lugar. Ang bahay na lilipatan niya ay malapit sa gubat. At halos lahat ng kapitbahay ay kilala sa isa't isa. Ngunit may isang lumang bahay sa dulo ng kalsada. Iba. Habang naglalakad si Marco papunta sa bahay, napansin niya ang isang stranger. Nakasuot ito ng maitim na balabal. Mukha ay tinatakpan at tila hindi normal ang kilos. Tumitig ito kay Marco ng matagal. Pero bago niya ito masundan, nawala ito sa dilim. Kabanata 2. Mga babala. Kinabukasan, naglakad si Marco sa maliit na tindahan sa bayan. Dito niya nakilala ang Aling Rosa, isang matandang tindera. Napansin niya ang kaba ni Marco at tinanong, "Bata, nakikita mo rin ba siya?" "Nakikita ko." "Sino po?" tanong ni Marco. "Ang estranghero. Huwag mo siyang lapitan. Hindi siya tao tulad natin. Dumarating siya sa gabi, naghahanap ng kakaibang kaluluwa." Sagot ni Aling Rosa habang nanginginig. Mula noon, gabi-gabi ay naririnig ni Marco ang hakbang sa labas ng bintana. Minsan, may malamig na simoy ng hangin na dumarating kahit nakasara ang pintuan at bintana. Kabanata 3. Ang una ng paglapit. Isang gabi, nagising si Marco sa tunog ng kaluskos sa sahig ng kusina. Dahan-dahang lumabas siya at nakita ang estranghero nakatayo sa dilim. Hindi ito nagsalita, ngunit tumingin diretso kay Marco. Biglang bumukas ang mga ilaw sa bahay at parang may puwersang nagbunsod sa estranghero palayo. Tumakbo si Marco sa kwarto, nanginginig. Ngunit bago siya tuluyang nakatulog, narinig niya ang boses na malamig. "Hindi pa tapos. Hahanapin kita." Kabanata 4. Ang lihim ng bayan. Kinabukasan, nagpasiya si Marco na alamin ang tungkol sa estranghero. Pumunta siya sa lumang library sa bayan at nakakita ng mga lumang artikulo. Matagal na panahon na, may isang nilalang na nagtatakda ng takot sa mga batang malilipat sa bayan. Isang stranger na walang pangalan, dumarating sa dilim at kumukuha ng kaluluwa para sa kanyang sariling mundo. Habang binabasa ni Marco, nakaramdam siya ng biglang lamig sa paligid. Pumikit siya at nang muling buksan ang mata, may isang shadow figure sa gilid ng bookshelf. Kabanata 5. Paglalaban sa dilim. Hindi nagtagal, nakita ni Marco ang estranghero sa labas ng bahay, nakatitig sa bintana. Humabol siya gamit ang flashlight, pero parang ang liwanag ay hindi nakakaapekto sa estranghero. Bakit mo ako hinahanap?" sigaw ni Marco. Walang sagot, ngunit naramdaman niya ang malamig na hangin na parang umaabot sa puso niya. Napilitan siyang tumakbo papunta sa gubat, umaasa na makaligtas. Ngunit sa bawat hakbang niya, parang nasa paligid siya ng maraming mata na sumusunod sa kanya. Kabanata 6. Ang katapusan. Pagod at halos mawalan ng pag-asa, nakakita si Marco ng isang lumang altar sa gitna ng gubat. May nakasulat na lihim na ritual na maaaring itaboy ang estranghero. Kailangan lang niya ng isang matapang na puso at walang takot na kaluluwa. Habang iniumpisahan ang ritual, naramdaman niya ang presensya ng estranghero
malapit sa kanya. Tumigil si Marco, huminga ng malalim, at hinarap ang dilim ng buong tapang. Biglang kumulog at bumuhos ang ulan, at sa sandaling iyon, nawala ang estranghero. Ngunit bago tuluyang mawala, narinig ni Marco ang malamig na boses sa hangin. Hindi pa tapos. Babalik ako. Marco ay nanatiling nag-iisa sa gitna ng ulan. Alam niyang hindi iyon ang huling beses niya makikita ang estranghero.